Dapat po, i-ready natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag mo akong kakalabitin. Huwag mo akong kukwentuhin. Yan na. Huwag mo kakalabitin ang katabi mo. Huwag mo hayaang maging instrumento ka ng dyablo upang maging istorbo dyan sa kapatid mo na nakikinig ng salita ng Diyos. No? Nais po ba nating mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos? Amen. At kung yan po ay ating nais, makinig tayo sa kanyang tinig. No? Nais yung marinig ang tinig ng Diyos. Amen. Dapat po naririnig yan ng kanyang mga anak. Dahil sabi po sa kanyang salita, sa aklat ng Juan, "For I know my sheep, and my sheep hears my voice." Ha? My sheep hears my voice. Oh. Balikan mo yung katabi mo. Ikaw ba tupa o kambing? Oh, diba? Kasi sabi, "For my sheep, no, hears my voice." Kaya ang tupa ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig. O yan. Kaya lahat kayo ay makikinig dahil kayo ay tupa ng Diyos. No? So, salamat sa Diyos sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia. May mga dala po ba tayong Biblia? Yan. Ang tupa ng Diyos ay nagdadala ng Biblia. Ha? So, Roma chapter 5, verse 1 hanggang 5. Roma chapter 5. Verse 1 hanggang 5. Nakita niyo na po, Roma chapter 5, verse 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. "Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Muli, O Diyos, kami ay dumadako sa iyong presensya. Ang mga salitang ito, O Diyos, ay buhay. Katulad sa tabak na may magkabilang talim, ay uukit sa aming pong puso, susugat sa aming pong mga puso, upang kami ay baguhin, upang kami ay ituwid, upang kami ay bigyan ng kalakasan at panibagong pusong walang itinitibok kundi ikaw. O Banal na Espiritu, kami ay bigyan mo po ng pagkaunawa. Kumilos ka, buong lakas, buong kapangyarihan sa bawat isa sa amin at kami ay iyong baguhin sapagkat walang sino mang makapagbabago sa bawat isa sa amin, kundi ikaw lamang. Ikaw lamang, O Banal na Espiritu, na siyang aming tagapagturo, na siyang aming gabay sa umagang ito sa pakikinig ng salita. Upang ang salita ng Diyos sa puso namin ay aming mga maingatan at hindi kami mga kasala sa Kanya sa bawat araw na dumaraan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Empowered to arise from a helpless state. Empowered. Tayo ay pinalakas ng Diyos upang tayo ay bumangon mula sa isang walang helpless, walang kakayahan kalagayan. Mula sa walang kakayahan kalagayan. Helpless. Kagaya po ng inawit natin, dulang biyaya. Napakaganda talaga ng awit na yan. Buong-buo yung istorya. At kagaya po ng sinabi dito sa Roma, chapter 5, verse 1 to 5, tayo ay pinalakas ng Diyos para tayo ay bumangon. No? We were empowered to arise. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi ko tayo mananatiling nakalugmok.
Hindi po tayo mananatili doon sa walang kakayahang kalagayan sa ating buhay. Amen po ba? Amen. O yan, kaya wala dito magsasabi na, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Lagi na lang yun. Kasi God has empowered you to arise. Tayo ay tumindig, tayo ay tumayo. Wala akong pinakamasamang kalagayan na hindi kayang baguhin ng ating Diyos. Walang pag-asang kalagayan na hindi kayang hanguin tayo ng Diyos. So, paano po yung ginagawa ng Diyos? Paano tayo binago ng Diyos mula po doon sa ganung sitwasyon? Ang kasalanan ay tayo ay nakamandagan na. Bakit ba ang mga mic natin? Hello, nakakailang mic kaya ako ngayon. Isang mic ko apat yan. Paano yung ginawa ng Diyos? So, ang kasalanan, tayo po ay nalagyan ng kamandag ng kasalanan. Sino sa inyo yung nakapanood ng dito? Yung mga zombie na palabas? Nakapanood ba kayo? O kahit po sa Patalastas, nakita nyo, di po ba? All of us dead. Tsaka yung iba pang mga train to Busan, yan yung mga palabas na may zombie. Kapag nakagat ang isang tao ng zombie, unti-unti, siya ay nalalaso, may kamandag yung kagat niya, mai-infect yung kanyang katawan, unti-unti magbabago yung kanyang reaksyon. Mula po doon sa normal na kilos, nag-iiba na yung kanyang pagkilos. Nag-iiba yung kanyang mata, nag-iiba yung pangamoy, at nag-iiba na ng gusto. So, nagkakaroon ng pag-iiba sa kanya. So, siya ay nagiging isa na bagong nilalang. Bagong nilalang na siya. Iba na, hindi na siya tao, kundi isa na zombie. So, tayo po, kagaya noon, nung kamandag na yon, na-infect tayo ng kasalanan. And from holiness, from being holy, na nilikha ng Diyos, dahil na-infect tayo ng kasalanan, pumasok po sa atin ang kasamaan. Yung mga zombie, hindi nila iniisip yung yung sa kabutihan, wala nga silang isip Yeah. So tayo po, para tayong naging ganun, nung na-infect tayo ng kasalanan, wala tayong pakialam sa ating magiging kalagayan, basta gagawin natin kung ano ang ating gusto. Pinatatakbo tayo ng desire. So yung sila, ang desire nila, kumain, mangagat. Ganun yung desire nila So tayo po, nung tayo ay naging, yung kasalanan pumasok po sa atin, wala tayong desire, wala tayong gusto, kundi ma-fulfill yung ating desire. Hindi natin iniisip ang Diyos. Hindi natin iniisip yung para sa iba. Ang iniisip natin ay para sa ating sarili. Kaya ko tinatanong naging isip ko magandang ilustrasyon na nakaka-relate kayo Nakita niyo ba, ang zombie ba nagsishare ng pagkain sa iba? Hindi, di ba? Hahain sila, hanggang gusto nila, mabusog sila. Hindi din sabi ko, share tayo. Wala, di ba? So, ganun tayo. Once sa paningin ng Diyos. At yung mga zombie, mabaho yan, kasi patay sila Pero di nila nabubulo. So, ganun ang naging kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo ay naging patay sa paningin ng Diyos dahil sa kamandag ng kasalanan na pumasok sa atin. At dahil doon, di ba, yung mga tao, ang gusto nila, di patayin yung mga zombie. Kasi yun yung nakakasira sa kanila So, ang Diyos, tayo ay nasa ilalim ng parusa ng Diyos. I-terminate, ang tao, parusa. Pero ang Diyos sa kanyang kahabagan, tayo ay kanyang binago. Sabi po yun doon sa awit, yun ang sukdulang biyaya ng Diyos. Gaya po ng sinabi dito. Ang kasalanan po, wala ho yung itinira sa atin, wala po yung ibinigay sa atin,
kundi isang kalagayang miserable. Puno ng suffering, no? Puno yan ng mga pagdurusa. Sino dito ang hindi nagdusa? Pumirot lang ang tuhod mo, dusa yan. Dusa. No, minsan napapakiling ka na, Lord, kuhanin mo na ako. Nahirap na, ang sakit na ng tuhod. No. Hindi ka nang makahinga. Ano yung iisip mo? Lord, kuhanin na ako ng Lord. No, ito na yata ako dito. No, yun. Lagi tayong nahihirapan. No? Yan ang iniwan kasi sa atin ng kasalanan. Puro paghihirap. Iba't ibang napakahirap na kalagayan kung saan tayo ay tumatangi sa kadiliman doon sa gitna ng masamang mundo. At tayo ay minamanipula ng Diyos. But God, in His great mercy, yung pong nasa likod, may upuan pa dito. Ito. Baka ugatan kayo dyan. Ito, meron pa dalawa. Kasya kayo. Ay, si Jel, tatlo. Ayun, kasyang kayong tatlo dito. Pwede kayo umupo. Komportable. No? Para makaintindi. Kasi pag kayo nakatayo dyan, alay na ako, tagal ni Pastor. Yan yung mga isip. Noros kaya ito matatapos, ang dami sinasabi. Okay. So, yung kasalanan na yun ay pinawi ng Diyos. Gaya po ng sinabi dito, no? Walang pag-asa ang kalagayang iyon, pero tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ha? Walang pag-asa ang kalagayan natin yun, pero tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. So, how does the Lord change us from a helpless state? Una, we were justified. No, we were justified. Sabi po sa verse 1, sapagkat napawalan sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ginawa ng Diyos na hanguin tayo doon sa walang kakwenta-kwenta na ng palataya sa Kanya. Tayo ay Kanyang pinawalang sala. So, wala hong ibang pag-asa sa ating abang kalagayan kundi ang manampalataya kay Kristo. Napakaliwanag po dito. Paano napapawalang sala ang isang tao? Di ba lahat po tayo ay masama? Lahat po tayo ay nagkasala. Sinabi po yan sa aklat ng Roma din. Ano po? Sa chapter 3. Sabi po dito sa verse 10, walang matuwid, walang kahit isa. Verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Napakaliwanag, di ba? Walang matuwid. So, ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasala at tayo ay nangangailangan ng hapag ng Diyos. At paano natin makukuha? Tayo ay maniwala, manampalataya na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. At sa pamamagitan noon, tayo ay mapapawalang sala. Na maliwanag kong sinabi dito. Tayo ay mapapawalang sala. At tayo ay maaalis na sa sumpa ng Diyos. Dahil sa ating pagkakasala, ang tao ay napasa ilalim sa puot ng Diyos. So, puot po. Yun ang nakalagay dito. No? Puot, galit ng Diyos. So kapag sinabing puot, yun ay matinding galit. Kaya nga tayo ay paparusahan. Ganda ng upo natin, no? Ang ganda ng ating pakiramdam. Hindi natin alam, tayo pala ay napaparusahan. No? Gaano man kaganda ang damit na isuot mo, gaano man kamamahal ang pagkain kainin mo, gaano man paunatin ang buhok mo, at ganong kamamahal ang make-up ang ilagay sa mukha mo, kung wala sa iyo si Kristo, ito kapatid, ang katotohanan, mabubulok ka at masasadla sa tiyak na kaparusahan. Subalit, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay mapapawalang sala. At sabi po sa John 3:16, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No, napakaliwanag ho niya. Kaya nga po, yung mga tumanggap kay Kristo ay sinasabi, ano pong tawag sa mga tumanggap kay Kristo? Ha? Bagong nilalang. No. Bagong nilalang. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo ay ano? Ano naging kalagayan natin? Tayo na ay ligtas. Naligtas tayo, di ba? Tingnan nyo, nalilito na agad tayo. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay naligtas. Ayaw ba sasabi natin, kung ikaw ay mamatay ngayon, saan ka pupunta? O baka mayroon pa dito, saan nga ba? Naaway ko yung kapitbahay ko kahapon, hindi na ako ligtas.
Diba? Nagagalit pa rin ako hanggang ngayon sa asawa ko, baka hindi ako ligtas. Diba? Hindi ka magtanong. Hindi tayo nagkakaroon ng doubt sa ating isip. Tayo ay nagkakasala. Yes, no, yun ang kasama ang palad, nagkakasala ang Kristiyano. Pero tayo ay dapat na humingi ng tawad at doon tayo inililigtas ng Diyos araw-araw. Ha? Araw-araw. Meron na ho ba dito sa ating perpekto? Wala din ho ba? Kahit ako, nagkakasala ako eh. Magkaharap lang ko kami magkakapatid, nagkakasala kami. Diba? O, yun. Tawa na si Beo, alam niya na hindi ko sabihin. O, diba? Pagkwentuhan lang tayo ay nagkakasala. Tayo ay inililigtas ng Diyos araw-araw. Kasi nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya ito pong pagpapawalang sala, ito sa atin ng Diyos. Ano sabi po dito? Ano ang bunga ng pagpapawalang sala sa atin ng Diyos? Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, nagkaroon na tayo, sabi po, ang ganda ng description, mapayapang ugnayan sa Diyos. Tayo ay muling iniugnay sa Diyos. Tayo ay binati na ng Diyos. Magkabati na tayo kasi dati tayo ay kaaway ng Diyos. Kaya nung ikaw ay tumanggap, ikaw ay pinawalang sala sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, we were reconciled to God. Nagkaroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Kasi ang Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Di ba? He is the Prince of Peace. Kaya po ang ating Diyos ay peaceful. At tayong kanyang mga anak, dapat tayo din ay peaceful. Di ba? Yan ay nasa bunga ng Espiritu Santo. No? Nasabi daw, nabanggit ko yun doon. Love, joy, ano yung pangatlo? Peace. O, are you a peace-loving Christian? O, kaunting ano, hindi tayo dapat ganon. No? Kung hindi makakanti, talagang kumakasak. Tayo ay peace-loving Christian kasi tayo ay merong Kristo. The Prince of Peace is living in us. Nasa atin mo ba ang Prince of Peace? O baka ang Prince of Darkness. No? So hindi ko tayo mga ganoon. Hindi po ba? Lagi tayong bumubusa na parang mga popcorn. So kung tayo po ay mga gano'n, wag mo kayong nagnoon tayo magmalinis. No, at yan po talagang present. So parang pag nandito sa church, pagdating sa bahay, nakakalit. Hindi ka rin yung makaano O di po ba? Ganyan ang realidad. Tayo ay magpakatotoo sa ating mga sarili. No? Pero dapat po tayong gumraduate sa ganung kalagayan kasi yun po yung isa dun sa helpless state na mayroon tayo na tayo ay tinubos na ng Diyos. Iniahon tayo. So let us arise. No? We were empowered to arise from that kind of situation kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos. Kaya hindi na tayo magiging ganun palagi. O kung tayo magagalit, hindi yung galit po na hindi naman yung walang kabagay-bagay, tayo nagagalit na kaagad. So yun po at kung paano po natin i-handle yung anger, no? Talagang problema ko rin ito No? Kung paano natin i-handle yung ating anger, ingatan po natin kasi sabi, kung tayo man ay magagalit, no? So ibig sabihin, hindi yung pinagbabawal ng Bible na magalit, no? Pero sabi dito, kung tayo man ay magagalit, ay iwasan natin, ingatan natin na tayo ay magkasala. No? Ingatan natin na tayo ay magkasala. Kasi napakabilis siyang mapatid Huwag nating hayaan na huwag nating isasali yung kapitbahay sa ating pag-aaway. No? Yung pa naman kami doon. No? Kahit kami, baba ko na rin. Di ba? Naririnig. Nakakaya sa kapitbahay. Talaga naman
lalo pag gabi at malakas-lakas ang boses mo, tahimik yan. Talagang papailan lang, sasama yan sa hangin. No? Meron namang mabilis mag-catch ng hangin. O, dito ba, malalakas ang signal. At talagang nagigising. O, yan. Kaya po, iingatan natin. Ano? We were justified. Kung tayo mo dati ay nasa ganung kalagayan, helpless tayo, hindi mo natin yung kaya. Let's ask for the Lord's power na tayo ay baguhin. Kasi pinatawad ka na niya. Kung yung iyong mga kasalanan, yung ating mga kasalanan na kahit tayo sa ating sarili, parang hindi natin kayang tanggapin yung mga kasalanan na yun kung tayo ang magpapatawad. So di syempre, tayo din po, alalahanin natin, pinatawad tayo ng Diyos sa kahit na anumang kasamaan na nagawa natin, kaya huwag na natin yung hayaang mamayani sa ating mundo. Let's not give the devil the chance na tayo ay gawin yung casualty. Kundi tayo ay mag-shine, magliwanag tayo sa ating buhay at maliwanagan ang mga tao sa ating kapaligiran dahil sa pagbabago, sa pagpapawalang sala na ginawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Mahina, no? Okay, pangalawa. We were transformed. Tayo ay binago ng Diyos. Unahin ko po ito, verse 3 hanggang verse 5. Sabi dito, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Yung pagtitiis, nagbubunga yan ng pagtitiyaga. Kaya po tayo may tiisin, may purpose yan sa ating buhay. At ang purpose niyan, ito ang sabi ay, upang matuto tayong magtiyaga. Sino dito ang matiisin? Sino ang matiisin? Wala. Siguro sa mga nanay, yan. Marami sa nanay matitiisin. Sa kabataan, sino matiisin? Wala. Dito ba? Kasi napakaikli na ng span ng kanilang pagtityaga. Nasanay na sila sa mabilis na pacing, ng kanilang mga ginagawa. Kailangan mabilis gumawa ng requirements. Kailangan mabilis magpasa. Kailangan mabilis kang tumira. Kasi kung hindi ka mabilis tumira, ikaw ang mapapatay. Di ba? Kailangan mabilis ang iyong mata. Di ba? Mabilis, lahat mabilis. Pero may bagay din mabagal sila. Sila ay mga nagiging ibon at paniki. Tawagin mo. Wait. Naging ibon na. Wait. Ikaw muna magligpit yan. Ba't ako? Naging paniki pa na. Yan medyo mababagal sila pagdating sa ganung bagay. Pero sa ibang mabilis. Mabilis. Yung perseverance ay napakahalaga nito. Yan, malilit ko yung binabanggit sa mga bata sa amin. Pagdating ng tribulasyon, kung aabutan kayo, hindi kayo makakapasa dahil hindi kayo marunong magtiyaga. Kailangan magtiis, marunong kang magtiis. Dahil kung hindi ka marunong magtiis, magiging casualty ka. Hindi ka makatiis nang hindi kakain. Diba? Pagdating ng tribulasyon, maraming tiisin. Kung sa tiisin ngayon ay hindi nyo makaya, paano pa pagdating ng mas matinding mga kahirapan na darating talaga? Kung hindi ka matiisin ngayon. So the Lord transform us. Yun ay nagbubunga. Yung mga suffering na pinagdaraanan natin ngayon ay magbubunga ng pagtitiyaga. Dapat tayo ay maging matyaga. Hindi lang kayo magtyaga mga kabataan sa school. Hindi lamang matatalino ay sa libro. Tandaan nyo yan, Ang talino, ang tunay na talino ay hindi lamang nasusukat sa libro. At ang honor ay hindi lamang natatanggap sa paaralan. Tandaan nyo yan. Ang tunay na talino ay masusukat paglabas mo sa paaralan. Ang buhay, ang tunay na exam na dapat mong maipasa. Ngayon kung ang talino mo lamang ay sa libro,
No? Hindi mo sasagutin ng equation ng buhay ang problema sa pamamagitan ng division o kung anumang mga arithmetic na yan. No? Napahirap lang naman sa katawan, ba? No? Sakit sa ulo. Napakahirap, no? Nakukurta na yung utak sa mga arithmetic. Hindi mo malaman kung paano isusolve, no? Pero pagdating naman sa mga problema sa buhay, hindi mo naman pwedeng gawin solusyon. Walang formula sa arithmetic ang makakasagot sa iyong problema sa buhay. No, saan mo yan mahahanap? Ay Lord lang. Amen. Oh, kaya gaano man kayo kabisi sa paaralan, huwag niyong kakalimutan si Lord. Ha? Huwag kakalimutan si Lord. Kasi hindi ang natutunan niyo sa paaralan ang sasagot sa lahat ng inyong problema sa buhay. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-aral. Kailangan niyo yan to prepare yourself para sa pag-aaral, sa inyong pagtatrabaho, at sa inyong kinabukasan. Pero huwag niyong kakalimutan ang higit na mahalaga. Ha? Kung nagsisikap sa paaralan, ganun din, masipag ka rin sa bahay. Masipag ka rin sa gawain. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Binago tayo ng Diyos. Binibigyan kanya ng katyagaan. Sabi sa verse 4, sapagkat ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. No? Mabuting pagkatao. So tayo ay nagiging mabubuting tao. Mga pinagkakatiwalaan sa komunidad. Pinagkakatiwalaan ng kapitbahay at hindi ka masasabihan na, huwag mo sasabihan niya, dyan ay parang palayok na butas. So, sa mga simpleng bagay na gano'n, tayo ay napagkakatiwalaan. Pagdating sa pinansyal, tayo ay napagkakatiwalaan. At sa iba pang mga bagay, sa ating talento, tayo ay napagkakatiwalaan. Amin ang galing. No? Kung sa sanlibutan naman ginagamit, ang galing ay gamitin mo sa Lord. No? Binigay niya yan para tayo ay magkaroon ng mabuting pagkatao. Ngayon, kung ang tiyaga ay hindi mo pa rin nakukuha, paano ka magiging mabuting tao? Diba? Ay sunod-sunod dyan. Oh. At pagkatapos yan, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Nagbubunga ito ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pag-asa na mayroon tayong tinatanaw na higit na mabuti kaysa sa mga bagay na narito sa lupa. Pag-asa sa mga bagay na nangyayari. Hindi laging nawawala ng pag-asa. At kapag nawala ng pag-asa, o ano nang nagiging solusyon? Lubid. Hindi ka na. So ito ay binubuo tayo ng Diyos. Binubuo ng Diyos ang ating pagkatao, kaya tayo ay Kanyang binabago. Sabi dun sa isa natin inaawit, binabago mo ako araw-araw. So hindi ho instant ang pagbabalong nagaganap, kundi araw-araw. From glory, sabi dun sa amin ng mga bata, from glory to glory, He's changing me. Changing me. Transforming me. Binabago tayo ng Diyos. Ngayon, kung sa iyong buhay ikaw ay walang pagbabago, kapatid, lumapit ka dito, papatanggapin ulit kita, baka hindi ka pa natanggap sa Diyos. No? Kasi ang sino mang nakipag-isang tunay kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang pagkat siya ay bago na. Kaya pagkat siya ay bago na ho ba tayo? Meron tayong bagong pagkatao. Yun. Nababago yung ating pagkatao. Hindi lamang po natin yung sinasabi, no? Kundi nakikita po yan sa ating buhay. Makikita natin ng iba yan sa ating buhay. Hindi tayo ang magsasabi, kundi sila. No? See, nagbubunga yan ng mabuting pagkatao. At tayo ay hindi binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Alam niyo anong ginagawa ko? Natutuwa ako dito sa verse na ito. No? Balikan ko po yung una. Sa justification, we were reconciled with God. We have peace with God. Yun yung una. No? Pangalawa, doon sa we will be transformed.
Yung grace of God. No? Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang grace, yung biyaya niya. Naranasan natin yung biyaya niya. Tayo ay kanyang binabago. At ang sabi po dito, ang kanyang pag-ibig ay ibinuhos sa atin. So present po dito yung faith, yung hope, yung love. Dito sa text natin, ha? Na gumagawa, kumikilos sa ating pong buhay. Binabago ang ating pagkatao. Hindi tayo perpekto, pero tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Hindi lamang tayo nandito kapag araw ng linggo, kundi ang Diyos ay naiisip natin sa ating buhay. Yung kalapitan, yung pagmamahal sa Diyos, nararamdaman natin yan dito sa ating puso. Kaya alam natin kung anong ating pipiliin. Kasama po yan sa transformation. Gugustuhin natin na sumama sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya mag-iingat po kayo doon sa mga sasama ko tong kabarkada ko to para mawin ko siya sa Lord. Siguraduhin mong malakas ka dahil baka magulat ka sa halip na ikaw ang makawin, ikaw ang nawiwin nila. No? At hindi mo sila nadadala, pero ikaw ang nadadala. Kaya ang nangyayari, nawawala ka sa church, nawawala ka sa gawain, nawawalan ka ng pananapik. No, yung eagerness mo to serve the Lord, namamatay. Bakit? Nandun ka sa kanila. Kaya ingatan natin na, no? Kapag tayo ay sasabak, isa ho yung labanan. Ay tinuro ko na po sa inyo, pero gusto ko itong gawin ulit, no? Yung full armor of God, at saka yung warfare. Sumusugod tayo sa labanan nang hindi ho tayo naka-fully armored. Kaya tayo ay pinatamaan ng mga sibat ng kaaway. Sa halip na tayo ay maging mananagumpay, ang nangyayari tayo ay nagiging mga biktima. So iingatan mo natin yan. No, for bad company corrupts good morals. Huwag mo sabihin, Kristiyano ka. No? Kung mas nai-enjoy mo ay ang presensya nila sa halip ng presensya ng mga kapatiran mo, magtanong ka na sa sarili mo, bumalik ka na sa Lord, pagsisihan mo yan. No? Kasi hindi mo na mamalayan, nasisilo ka na ng kaaway. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Ha? Sumunod po tayo sa Kanya. Panatilihin natin ang ating mga sarili, nandito tayo sa kawan ng Diyos. Mga kapatid, ito po realidad ng buhay. Dahil po sa mga lingkod ng Diyos, hindi ko kami excuse sa mga pagsubok. Hindi ko kami excuse sa mga tukso. Prone din po kami sa ganyang mga bagay. In fact, kami ngayon, dahil kami frontliners, kami talaga yung target ng kaaway. At kung ikaw ay isang leader, target ka din ng kaaway. Kaya give devil no chance to make you his victim. Dapat nandun tayo lagi sa front row. Tayo lagi yung nasa offensive. Tayo. Hindi tayo laging nasa, tayo laging pasulong, tayo laging lalaban. No? So siya yung ating matatalo kasi tinransform ka ng Lord. No? You were empowered to arise. Bakit ka ng Lord binibigyan ng mga tiisin? Kasi binibuild niya yung iyong karakter. Tinuturukan tayo ng Diyos at kung yan ay ating aayawan, na palagi kang nang-aagaw ng lakas, kapatid. Alam niyo yung nang-aagaw ng lakas? Lagi kang hinang-hinga, di ka na lang mag-desya, kapatid, ba't ganito ang buhay ko? Yung nakikinig sa'yo, pag alis mo, sinasabi ko sa'yo, mahina na rin. No? Kapag makinig sa'yo, baka hinaing na walang katapusan. Hindi na tayo dapat nasa ganung sitwasyon. No? Binago tayo ng Diyos. Binago ka ba ng Diyos? Binabago ka ng Diyos? At babaguhin tayo. Huwag na tayo lagi doon sa ring ng biktima. Umalis na tayo doon kasi binago tayo ng Diyos. Hinango na tayo, di ba?
Niyakap tayo ng Diyos sa ating karumihan. Inibig niya tayo. Walang katapusan. Kaya wag ka lagi doon na lamang ang doon napunta sa lugar kung saan ikaw ay malulugmok sa kasalanan at sa pagkatalo. Empowered to arise. Arise! Arise! Hindi tayo lagi, arise! Arise! Nagano lang tayo, natama lang sa message, arise! Arise! Pero hindi na a-arise. No? Aray lang ng aray. So tayo ay tumayo, tayo ay pumailan lang, hindi ho tayo talunan. Talunan ka ba? No. Hindi tayo talunan. Oh. Hindi tayo talunan. Tayo ay mananagumpay. Amen? Kasi ang Diyos natin ay mananagumpay. Tayo ay tinatransform ng Diyos, binabago tayo ng Diyos araw-araw para lagi nating makamit ay ang tagumpay. No? Ako na, gusto kaya akong sinasabi lagi sa sarili ko kasi ako katulad niyo din po ako. Hindi ako superwoman. Nasasaktan din ako, naiyak din po ako. Nadadapa din po ako. No? Nasusugatan din ako. Pero kung paano yun ay nararanasan ko at paano ako ay nakakatayo, paano niyo ako tinitingnan si Pastora malakas? No? Kaya niyo rin po iyon. No? Kaya niyo rin po iyon. Dahil ang Diyos na mayroon ako ay Diyos na mayroon din kayo. Malibang iba ang Diyos niyo. Amen ba? Totoo yun. No? Malibang iba yung Diyos niyo na tinanggap. Iisang Diyos natin. Amen? Iisang Espiritu natin. Amen? O isa. So kung ako ay nagtatagumpay, alam ko magtatagumpay dito. No? Kung kayo ay naiyak, iyak kayo sa Lord. No? Kung kayo nangina, Lord, hinang-hina ako. Palakasin mo ako. Renew my strength. No? Hindi tayo ng lakas ng Diyos. Huwag ko tayong mananatili sa pagkagalit. Huwag ko tayong mananatili sa sama ng loob. Huwag ko tayong mananatili sa mga tampo-tampo. Huwag tayong mananatili sa katigasan ng ulo. Huwag ko tayong mananatili dyan. Kasi baka biglang dumating ang Lord. Nasa ganyan kang sitwasyon, kapatid, ano mangyayari sa iyo? Ipagsusulit mo yan sa Diyos. No? Hindi tayo yung lagi na napatampo-tampo. Tigilan na natin yan. Panahon na para tayo ay humayo at mag-alaga ng bagong mananampalataya. Ha? Hinan niyo ang katabi, baka may tulog na. Hoy, gising. Hindi ka makarating sa langit niya. Baka kami nakabiyahe na ikaw na ibang tulog. Wala na. So tayo ay nakikinig tayo sa salita ng Diyos sa kanyang pagbabago sa atin. Tayo ay binabago ng Diyos araw-araw at siya ay ating maranasan sa ating buhay. No? Yung ating lumang pagkatao, iwanan. Dahil ang sabi ng Diyos, tayo ay kanyang binigyan na ng isang bagong pagkatao. Ibinuhos niya na sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Kinikilala natin ang Holy Spirit at ang Holy Spirit siya ang may lakas na baguhin tayo. At kapatid, magpabago ka. Ha? Huwag tayo lagi nagre-receive sa Holy Spirit at ang ating pong pinaiiral ay ang ating mga lumang pagkatao. Let us try to look at people. No, tingnan mo natin yung ating mga kapatid sa kung ano ang maganda sa Kanya. Sa kung ano ang mabuti sa Kanya. Huwag ko natin hanapin ay yung kapulaan. Huwag ko natin hahanapin ay yung mga bagay na kapula-pula sa Kanya. O kung nakita natin yon, ay di atin po siyang sabihan. Baka kaya pinakita sa iyo ng Lord yun, para ikaw ang kumalapit sa Kanya at tulungan siya na magbago. Ang ating pong mga puso ay ating pong ialay lagi sa Diyos araw-araw. Ang ating mga dila, no, ito matalas ng dila no? Hawakan niyo ng dila. Po baka maputol daliri niyo, ha? Kasi talas no? Ang talas. Hindi yung nagdadagdag sa ating pagkatao ng matalas ang dila. At sa ating pagsasalita, dyan yung makikilala ang isang taong matalino. Kung siya'y marunong magpigil ng kanyang dila, siya'y taong matalino. Pero kung ang kanyang dila, hindi niya kayang pigilin at parang sibat na nagwawala, tumatalsik, pumupuksa ng tao, hindi matalino ang tao yan. Siya'y kaawa-awa. Okay?
So, yun po, ayan, no? Transform. No, transform. So, kung yun po ang ating kainan, ialay mo sa Diyos ang iyong dila. Naalala niyo po ito? Ha? Naalala niyo yan? O, saan siya tumira? O, saan tumira? Sa dila. O, yan, no? Sa dila yan nakatira. Diba? O, yan, no? Tumutuklaw yan, no? O, diba? Si Satanas, nung pinalabas siya, pinalayas sila sa hardin ng Eden. O, yan, nandito kayo, nung isang mensahe yung binanggit ko. Lumayas kasama ni Eva at ni Adan. Nagawa ng bahay si Eva at si Adan. Ang ahas na saan? Sa bahay ba? Wala. Saan nakatira? Sa dila. Ayan. Diba? Ang nilapitan ng ahas, sino? Si Eva. O, diba? Hindi yung lalaki. Bakit hindi lalaki? Si Eva. Ayan, kaya yung ahas, saan tumira? Sa dila ni Eva. Diba? Kaya yung mga lalaki, tahimik lagi eh. No? Uy, tuwan-tuwa naman ng mga lalaki. Sabi nung iba na nagwawala, ibang nanay, hindi. Mas maganda yung kasama ko. Uy, baka nasidila nila yung ahas. No? Sa kanila. So, ito, baguhin mo natin, ano? Ang ating dila ay nagsasabi ng pag-ibig. No? Kahabagan, pag-asa. No? Yan ang sasabihin ng ating dila, ng buhay. No? Yan ay nagbibigay ng buhay, nagsasalita para sa ikabubuhay at hindi sa ikamamatay. No? Ang dila ay mapait pa sa makabuhay. Okay, yun po ay iingatan natin. No? We were transformed. At yun po ay bahagi na ginawa ng Diyos to empower us to arise. No? Pangatlo, we will share His glory. Sa verse 2, sabi po, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. So, this is God's grace. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kalwalhatian. Tayo ay makakabahagi sa Kanyang kalwalhatian. We will share His glory. Gusto niyo ba yun? Gusto natin yun, ha? Isasama tayo ng Diyos sa parada ng Kanyang tagumpay to share His glory. So, ganun niya tayo binago. Mula doon sa kahabag-habag na kalagayan, sa isang walang kakwenta-kwentang kalagayan, iniahon tayo ng Diyos upang tayo'y makibahagi sa Kanyang kalwalhatian. Palakpakan natin ang Diyos. Oh, tayo pag-asa. Oh, di ba? So, mula sa pagiging botangera, sulsulera, inggitera, ano pang era, manggigera, mula ho dyan, tayo ay inahon ng Diyos, upang tayo ay makabahagi sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian. Alam nyo, meron po sa amin pong kanto mga pastor, meron po akong na-encounter doon. Palang beses ko na siyang nakita. Una ko siyang nakita sa Batangas. Puro tattoo siya dito. Sabi ko, parang matitisun siya dito. Pero puro tattoo, babae. No? Tatagal na siya. Binigyan ko na lamang po ng, sa Lord, ayaw naman siya husgahan. Siguro, na-convert mula sa dati niyang buhay na yun. So, naging kagrupo siya sa camp last week, umatid ako. Narinig yung testimony niya. At sabi ko, galing nga ng Lord na. Alam niyo, talagang siya daw lasinggera, yung asawa niya, lasinggero, nagsawa na yung asawa niya sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan niya, silang dalawa nagiinuman na dun sa bahay. At ang masama mo nito, pati anak niya ka, anak, di ka dito, tumuha tayo. No? Sigarilyo, alak, yun sila mag-alak, nagiinuman, yun, no? So sila, di jamming, masaya sila nandoon. Drugs, lahat na yan. Naghiwalay sila, nagkaroon ng kanya-kanyang kinakasama hanggang sa nagkabalikan ulit at nakakilala sa Lord. Diba? Kaya ang testimony niya, sabi niya, Pastora, kami po, asawa ko from being a gangster, no? Nagtutulak din tulak din. No? At talagang nabatak din Nagkikesluban niya, sabi ko. Nagtutulak, hindi nagbebenta ng drugs. Nabatak, nagamit. Ayun, no? Sabi po, yun ang buhay ng asawa ko noon. So, from being a gangster at siya ay membro din ng fraternity, siya ay naging preacher.
At ako naman, sabi niya, from being a rocker, ako ay naging worshiper. Ganda ng testimony nila, no? Doon ko naintindihan, ang galing ng Lord na walang napakasamang tao na hindi niya kayang baguhin. Kung titingnan mo, parang walang paulan ng pag-asa. Tapos yung mga anak niya, isang operator ng DLP, yung isa ay gitarista sa church. Ganun na kaya yung buhay nila. So ang jamming nila, iba na. No? Hindi na bote, kundi worship na. Ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Hindi niya hahayaang mapahamak ang sino man. Ang lahat ay gusto niya maligtas, di ba? Kaya walang taong walang pag-asa. Lahat tayo, habang tayo nabubuhay, meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na tayo ay makahati sa kanyang kaluwalhatian. Gusto niyo ba yun? Kung gusto po natin, then let us always live a life that is pleasing to the Lord every day. Bakit? Kasi ang puso natin ay pinuno na, ibinuhos na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang puso natin ay titibok na sa pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa kanyang gawain, sa gawain ng Lord, at pag-ibig sa Diyos na sa atin ay nagpawalang sala. Sa Diyos na sa atin ay bumabago araw-araw. Sa Diyos na walang ibang ninanais, kundi tayo ay makahati, makabahagi doon sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang Diyos ang Diyos. Sukdulan ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi nagwawakas. No, mahal ka ng Diyos, kaya ka nandito. Mahal ka ng Diyos, kaya iniligtas ka. Mahal ka ng Diyos, kaya nais niyang makabahagi ka sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Hawakan mo ulit siyang katabi. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Pinawalang sala ka niya. Kaya magbago ka na. Binago ka ng Diyos. Lumakad ka sa kabanalan. Makakahati ka niya sa kanyang kaluwalhatian. Kita-kits tayo doon. Awitin natin po ulit yung sukdulang biyaya. No? Damino natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? We live only by God's grace. Kaya araw-araw, isa pamuhay natin ang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. Balik natin sa Diyos ang papuri sa pamagitan ng isang buhay natin kanyang binago at lumalakad sa tunay na pagbabago. Let us arise from that helpless state because the Lord has empowered us to be like Him. He has empowered us to arise. Awitin po natin ito na may pasasalamat sa ating puso. Salamat o aking Diyos sa iyong sukdulang biyaya na sa akin ay pagkukunan ng
Ito kayo, dami natin ang sukdulang biyaya, dakilang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay umakap, sa ating karumihan. Yes, Lord. Maraming salamat. Yung sukdulang biyaya sa amin ng Diyos. Salamat sa aming kasamaan, sa aming pong masasamang isip, sa hindi magandang mga motibo, sa aming pong Panginoong hindi maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil naranasan namin ang kaming ibigin mo, ang kami ay tanggapin mo, ang yakapin kami sa aming karumihan, at yun ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang kayamanan dito sa lupa. Salamat, O Diyos, dahil yun ay taglay namin sa aming puso, babakunin hanggang sa kamatayan. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig na sa amin ay yumayakap. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na inihayag sa amin. Salamat dahil binabago mo kami araw-araw. Salamat, Panginoon, sa iyong pagnanais na kami ay makabahagi dyan sa iyong kaluwalhatian. Isang pag-asa ng aming tinatanaw na pagdating ng panahon, aming mararanasan. Kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga salita mo. Ang salita mo ito'y iukit sa aming puso at sa aming isipan. Huwag naming malimutan, kundi ito ay aming maitago at hindi kami magkasala laban sa iyo,